Pisces, hi! Welcome to Mr. Queen PH at titingnan natin ang energies for you ngayong full moon in Capricorn sa July 11, 2025 at 4:36 a.m. Philippine time. Ayan. So, this reading is maaaring mas makaresonate dito yung mga Pisces rising. Okay, so if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Okay, for you Pisces, itong full moon in Capricorn is happening in your 11th house of friendships, your groups, your community. So some of you pwedeng merong matatapos na na contract sa isang grupo, no? Or maaring aalis ka sa isang grupo, or you may be cutting off connections sa isang kaibigan or dating nakasama, or yung tipong magli-leave ka ng group chat ninyo o kaya aalis ka ng isa-isang like parang yung mga Facebook group ganyan. Maari ring meron kang mga new friends, no, new connections, meron kang mga bagong sineset na goals pagdating sa career path mo or yung mga gusto mo pang ma-achieve sa buhay mo. Some of you, maaring may blockages pagdating sa creativity ninyo. So, maaring, if you are working sa creative side or creative na career, pwedeng ito ay medyo nagsastruggle kayo kasi parang wala kayo masyadong mga fresh ideas or parang hindi kayo ganun ka-focus. Even when it comes to your dating, no? So, kung kayo ay nakikipag-date ngayon or meron kayong ka-connect, romantic connection, you feel like parang merong disconnect, no? Parang hindi kayo ganun ka okay ng partner mo. Pwedeng nakakaramdam ka ng pagkakawalang gana, oo, sa person na yon. Especially if this person is yung parang wala ring gana na sa'yo or parang walang effort sa'yo. So, maaring ikaw ay dumidistansya na rin dyan. Some of you naman, maaring merong tulong na maibibigay sa inyo ang isang mahal sa buhay or can be a romantic partner pagdating sa mga goals ninyo. Let's say, meron kang pangarap or meron kang gustong i-pursue na goal. And then, itong asawa mo o kaya business partner mo or someone who is close to you ay susuporta sa gusto mong mangyari. Some of you naman, pwedeng merong ah, cooperation or planning pagdating sa can be a business or any project related to your goals, your hopes, your dreams. Maaari ring merong person na mag-encourage sa'yo, lalo na kung ikaw ay nawawalan ng gana sa mga ginagawa mo ngayon, sa trabaho mo, sa creative side mo. You might feel na parang may kulang or pwedeng nagkakaroon ka ng not actually identity crisis, but yung parang you are questioning your purpose na ito ba talaga yung para sa akin, ito ba talaga yung gusto kong i-pursue. So, pwedeng may confusion ng konti dito, no? Ten of Swords, the Seven of Wands. Oo. Merong isang bagay sa buhay mo na hindi mo ma-let go. Kasi feeling mo, you still, parang kaya mo pang ayusin or kaya mo pang i-rebuild or i-work out. But some of you kasi, this is the end eh. Ito na yun eh. Lalo na kung ginawa mo na yung best mo para ayusin, pero wala, parang it seems like it's going to an end, then you just have to let it go, no? Kumbaga parang, you surrender. I-surrender mo whatever it is na hindi mo na kontrolado. Kasi lalo ka lang magsa-struggle, no? So, what is the energy of the fifth house? The Strength card and the Two of Swords. So, there's a major decision that you need to
do. Ah, especially kung ikaw ay connecting with someone na parang feeling mo wala siyang commitment para sa'yo, na parang nandiyan lang siya for fun. May mga gano'n, eh, mga casual relationships na, nandiyan lang kapag kailangan ka or 'pag convenient sa kanila or vice versa. Maaring ikaw rin gano'n ka rin sa kanila. So, it seems na, ngayon nire-reassess mo yung sarili mo, ito ba talaga yung gusto mo para sa isang relationship, para sa isang connection? Kasi kung hindi, you're going to let that go, no? Kumbaga, alis ka sa ganyang sitwasyon. Some of you naman, if meron ka ngayong creative work, creative job, or any projects na yung parang feeling mo, hindi mo na kayang ituloy dahil wala ka ng gana or wala ka ng interes. So, you have to decide kasi mahirap na ibinibitin mo lang siya ng hindi mo alam kung kailan mo ipagpapatuloy. So, you need to be more courageous or malakas ang loob na sabihin sa sarili mo na, ito, hanggang dito na lang, ayoko na, ganon. So, some of you pwede ring merong mga can be related sa iyong anak, no? Kung meron ka ng anak, na may pagpipigil 'no, sa mga desisyon na gusto mong gawin. So, nasa sa'yo na 'yan kung i-a-allow mo 'yon at the same time ano rin, pakinggan mo rin kung ano yung advice sa'yo ng anak mo. Kasi para 'to dun sa may mga malalaki na yung anak nila 'no, adults na, na puwede ng magbigay ng advice kasi maaring makatulong rin yung kanilang point of view or yung kanyang opinyon tungkol sa desisyon na gagawin mo. What is the energy of the 7th house? The Four of Swords, okay. The Hangman, oo. Kasi maaring sa isang relationship ngayon, can be business partnership, puwedeng romantic. Yung iba sa inyo parang hindi na kayo settled sa person na 'to. Kahit ano pang relationship na meron kayo, kahit kasal man or hindi, um, maaring iniisip mo kung talaga bang ano, worth it itong relationship na 'to o hindi. Oo, so you've been thinking for quite a while now. So it's all up to you kung, willing ka na ipagpatuloy. But yung iba sa inyo puwedeng ire-reconsider niyo na tipong, baka you need to try new things. Be bold and make the first move, ayan. So if you have creative ideas, gawin mo na lang 'no, kumbaga maglakas loob ka na i-pursue yung gusto mo kahit na may mga taong humahadlang. A win-win outcome is forecast. So, eventually, ano man yung maging decision mo, ah, kumbaga parang ano rin yun eh, win-win din siya. Panalo ka pa rin. Ano man yung resulta niyan. Kasi kung hindi man yan mag-work for you ngayon, at least may natutunan kang lesson. And if it works for you, then congratulations that meron kang bagong experience that you will feel good about it. Okay? So that is your reading, Pisces. Thank you so much. See you again.